Yo, people of the internet! Isa ka rin ba sa nagnanais na mag-start ng kanyang negosyo? Yun nga lang, takot kang malugi. Pwes, relax ka lang dahil may mga strategies na pwede mong gawin para sure win palagi. Kahit na wala kang malaking puhunan, pwede kang magsimula ng negosyong walang risk. Pero, malaki ang kita. Pakita ko sa'yo kung ano ito. Kaya tapusin mo itong video na ito para makapagsimula ka na rin. Strategy number 1. Start with what you have. Huwag mag-isip na wala akong puhunan, but instead, kung isipin mo kung ano ang meron ka. Skills, connection, o existing items na pwede mong ibenta na merong value. Basic examples lang. Marunong ka bang mag-edit ng video? Pwede kang maging freelance editor. Marunong ka magluto? O pwede kang magbenta ng packed meals. Di mo kailangan bumili ng mga stocks agad o pwede kang magpa-pre-order. Or kung meron kang mga extra gamit sa bahay, pues andyan ang Facebook Marketplace o pwede mo rin ibenta sa Shopee, Lazada, para hindi masayang yung mga gamit niyo. Strategy number 2, be a middleman. Pagiging middleman ay isa sa pinakamadaling ligo. Ang mga middleman, sila ang nagko-connect sa supplier at buyer. Gagawin mo na lang, pwede mo patungan o lalagyan ng tubo ang iyong mga produkto binibenta. The best example na uso sa panahon ngayon ay ang tinatawag na dropshipping. Wala kang inventory i-manage, magbenta ka na magbenta sa mga suppliers. Pag meron ka ng order, ay ipapasa mo na lang sa kanila. Sila na mismo ang pagpapadeliver, kukunin mo na lang ang tubo mo. Affiliate marketing, pag-promote ng products sa TikTok. At pwede mo pagkakitaan, nagbibigay ka ng komisyon sa supplier. So kung napapansin niyo sa TikTok, may mga yellow links na nilalagay ang mga TikTok influencers. Pag once na bumili ka doon at ginamit mo yung link na yun, kung pwedeng kumita yung nag-post na TikTok influencer niyon. Kung pwede mo rin yung gawin, isa pa, real estate referral. Mag-refer ka lang ng mga buyers sa agents at ang mga agent na mismo ang magbibigay sa iyo ng parte mo o komisyon. Pangatlo, sell first before paying the supplier. Para hindi ka basta-basta malugi, huwag muna ilabas ang pera mo. Ang sikreto, benta ka muna ng produkto tsaka mo ibabay sa supplier. Sa ganitong paraan ay hindi ka masyadong mapipressure na kailangan mabenta mo talaga ng mabenta ang produkto kasi at first wala kang nilabas na pera. Pre-order system o pre-selling, kailangan ma-master mo yan para hindi ka agad na malugi. Kailangan maghanap ka muna ng mga buyer bago ka bumili ng inventory mo. Pang-apat, find a profitable niche. Huwag ka basta-basta pumili ng business. Di porket uso o trending, ipapasukan mo na. Piliin mo yung niche na may high demand pero low risk. So, paano mo malalaman kung profitable ang isang niche? May tatlong katanungan na kailangan mong sagutin. Ang una, may problema bang masusolusyonan ang produkto na ito? Lahat ng successful businesses ay may problemang sinusolusyonan, katulad ng Grab, Lazada, Shopee, di ba? Mayroon silang pinoprovide na solusyon para mas gumaan ang buhay ng tao. Ganoon din kapag papasok ka ng negosyo, dapat may kasagutan, may solusyon kang pinoprovide sa mga potential mong customers. Pangalawa, may tao bang handang magbayad ng produkto o serbisyong ibibigay mo? Example, mas profitable ang fitness coaching kaysa sa general health tips dahil ang mga health-conscious people ay willing magbayad para makuha ng results na gusto nila. At last, kailangan mo masagot ang katanungan na to. Meron na bang kumikita sa niche na to o sa produkto o serbisyo na to? Kasi kung walang nagbibenta or walang market doon sa niche na naisip mo, abay delikado yan. Dahil walang market dyan. But kung nakikita mo marami na ang sellers kahit paano at meron na ding mga buyers na bumibili, ibig sabihin merong mga taong gusto bumili ng produkto o servisyo na yun doon sa niche na yun. Kung nasagot mo yung tatlo na yun at meron ka nang naisip na certain niche, huwag ka munang lumaban sa mga big brands doon sa niche na yun. Ang gawin mo ay gumawa ka ng solid community na talagang bibili at bibili sa'yo. Kahit na marami pang ibang sellers
na nakapagiging sanhi mo. At yun lamang po for today's video. At kung may natutunan ka o may na-realize ka sa isip mo o nakaisip ka na mga kasagutan sa tanong mo, abay mag-comment ka dyan. Tulugi. No tulugi. Kung iniisip mo kung bakit pinupush yung negosyo walang lugi, kahit na ang katotohanan ay pwede ka talagang malugi sa pagnenegosyo, ang gusto ko lang sabihin ay pwede kang mag-start ng negosyo nang hindi agad-agad na matatalo. Kailangan mong ma-feel yung winning para gaganahan ka at magkaka-momentum ka na ipagpatuloy ang mga pangarap mo. Kung ang pagnenegosyo ang pangarap mo. Disclaimer lang din, ay hindi po ako eksperto at hindi po ako ganun kayaman, but lahat ng yun ay pinaktis ko at naranasan ko sa ilang taong pagnenegosyo natin. So, it is my own personal experiences. Kaya maraming salamat sa panonood and see you on my next video. God bless us all.